Okay? So, try po natin kumonect sa Kapit Wi-Fi Coindesk Vendo para makita natin kung ano yung itsura ng dashboard or yung landing page na makikita ng client. Connect. Ayan. So, dapat po ay i-redirect ako or mag-open ng portal. So, ayun po. Ito po yung makikita ni client once na kumonect siya sa Kapit Wi-Fi Coindesk Vendo na unified Wi-Fi system. Sa part po na operator, wala ka na pong gagawin dito. Automatic na po yan na merong ganito. Okay? So, ilagin na po natin yung account natin kanina. Operator. Para kung may gagalawin tayo, ay magawa natin agad. Okay, so sa gitna, ito yung operator account, and sa gilid, sa kanan, ay yung point of view ni client. Okay, para maayos po yung ating pagdedemo. Kunwari, ako si client, nakasagap ako ng Kapit Wi-Fi Coindesk Vendo, kumonek ako, lumabas tong landing page. Kapag wala pa pong account, magsa-sign up lamang po ako. So, try natin mag-sign up. Kunwari, Upuan. And mobile number. 0999 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun po. Ito po ay ginagamit ko na dami mobile number lamang, pero sa mga actual client po, we encourage na correct and may access na mobile number yung ilagay nila dito dahil dito po mag-send ng OTP si Kapit Wi-Fi once na makalimutan nyo ang inyong PIN. Kasi gagawa po kayo ng PIN dito, 4-digit PIN. Kapag nakalimutan nyo po yan at gusto nyo i-recover dahil may load po yung Kapit Wi-Fi account nyo, ay dito po isi-send ni Kapit Wi-Fi ang OTP. Kaya importante po na i-encourage natin ang ating mga client na tama at may access sila sa mobile number na ilalagay nila. Okay? Register. So, yan po yung makikita ni client. You're now registered. Okay. So, dahil nga wala pa po siyang load, wala pa siyang surfing load, nakalagay po dito, now 00 ang kanyang hours and minute na surfing load. So, ang gagamitin po ni client, ang gagawin ni client ay magta-top up po siya. Click niya yung top up. Tulad po ng sinabi ko kanina, e-wallet po ang gamit dito ni client para mag-top up. So, lagi po natin dito, mode of payment. Client, mode of payment. Number 1 is through e-wallet. GCash, Maya, etc. Okay. And meron din po kaming tinatawag na top-up code. This is another way para makapag-bili or makabayad si client. Mamaya po ipapakita ko to kung paano gumagana. Okay, unahin po natin itong e-wallet. Once na mag-top up si client, ito, kailangan niya mag-top up para makabili siya ng surfing load. Andito po yung mga surfing rate. KW20, KW70, KW125, and KW200. Sobrang mura po nito. Imagine 200 pesos for 30 days unlimited internet na. And ito pong mga ito pong mga surfing rate na ito ay fixed. Sa mga nagtatanong kung pwedeng palitan, hindi po. Siguro later on, kapag marami na po tayong operator, meron po tayong Facebook group. Gagawa po tayo ng consensus doon, ng pool, kung ano yung magiging rate natin. Sa ngayon po, ito yung rate ni Kapit Wi-Fi sa unified system. Okay? Bakit po fixed? Kasi nga po, unified siya, hindi po pwede na sa Mindanao, iba yung surfing rate,
tapos pumunta si client sa Luzon, na magkaiba yung surfing rate. So, magkakagulo-gulo po. Kasi yung profit sharing natin is maapektuhan later. So, later po, i-discuss ko kung bakit yung rate is dapat nakafix sa Unified. Okay, wag po kayong malito ha. Ang dinidiscuss po natin as yung number one features pa lamang ni Kapit Wi-Fi na Unified Wi-Fi System. Okay. SSID, Wireless Wi-Fi Vendor, surfing rate, fixed. At ang client mode of payment is e-wallet and tap-up code. So ngayon, papakita ko muna is yung e-wallet kung paano. For example, bibili si client ng one day internet, unlimited internet. I-top up niya lang po yan. Makita niya, ito yung account number niya, 0999-1123457. And andito yung GCash, Maya, CarePage, and Visa, yung magiging channel niya sa pagbayad. Okay? So, piliin po natin yung GCash kasi yung pinaka-common. Pag pinindot po yan ni client, yung GCash, and meron siyang GCash account, ito po yung magiging itsura. Magre-redirect siya kay payments.gcash.com. Don't worry, this is legit. Okay? So, yun, nakamatic na yung number ko. Pero pag wala, pwede po dito ilagay kahit kaninong GCash account. Kasi pangbayad lang naman to eh. So, hindi ito mismo yung ginagamit kay Kapit Wi-Fi. Pambayad lang po ito sa surfing load. So, ito yung GCash account number ko. And magsasend po yan ng OTP. Antayin ko lang sa phone ko. Okay, 149. Next. Next. Okay. So, direct na po ito kay GCash, yung pagbayad ni client. And kapag successful po yung payment, click lang po natin yung save. Ganyan po yung lalabas kapag successful yung payment. Pwede po hindi na antayin or by clicking the proceed or pwede po natin antayin matapos yung redirection. So, intay po natin. Ayan, nakita niyo po na pumasok na yung node niya. 23 hours and 59 minutes. Ulitin ko lamang po na yung unified load, lagay po natin dito sa note na yung unified load ay walang auto pause. No pause po ito. Kasi po imagine, 200 pesos lang per 30 days. Kung may auto pause pa po tayo, ay login na po si operator. Okay? So kapag po nag-start browsing na si client, saka lang po siya makakapag-internet. So successful daw. Let's check kung meron na pong browsing. Kung wala, mag-antay lang ng ilang segundo. Try natin kung meron ng browsing. Ayan, nakakapag-browsing na po ako. Ayan, so kita niyo po, less than 5 MB yung kanyang speed test. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung bakit ganyan. Kasi meron po tayo tinatawag na bandwidth limiter. Alright, so na-establish na po natin na si client ay nakakapag-internet.